tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Trahedya sa sunog sa Las Piñas. 4 na magkakaanak po ang nasawi, kabilang ang isang bata. Mahigit kalahating milyong piso naman ang halaga ng ari-ariang natupok sa residential building. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila bangungot para sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City ang sunog sa kanilang lugar kaninang pasado 1:30 ng madaling araw. Sumiklab ang apoy sa 3-story residential building sa Bernabe Compound na ikinasawi ng 4 na miyembro ng pamilya. Ang 38 anyos na lalaki, 35 anyos na misis niya at ang 2 nilang anak na babae na 17 at 3 taong gulang. Sa labas po makikita natin na konkreto naman po ang bahay ng pamilya pero meron po itong mezzanine. So yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine hanggang 2nd floor. So magkakasama-sama po yung mag-iina. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. May 5 pa raw silang ibang kaanak na nakatira sa bahay. Ang iba, ligtas na nakalabas. At ang iba ay nasa trabaho. Iniakyat ang sunog sa unang alarma. Hindi bababa sa 4 na truck ng bumbero ang lumisponde. Ang posibleng sanhi ng sunog ayon sa BFP. Tinitingnan po natin dito ngayon na ang gulo ay mula po sa kuryente. Makikita din po natin sa labas ng kanilang bahay kung gaano po, ano po yung sitwasyon ng mga wirings nila. Naging pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa apoy dahil sa makitid na eskinita. Mapapansin po natin dito napakasikip, talagang pinipilit lang natin na ipasok yung mga fire trucks natin. Nakadagdag din po ng hirap yung mga residente na gustong masaksihan yung sunog. Kaya kumpul-kumpul po at dinudumog po ang ating fire scene kanina. Tuluyan itong naapula pasado 2:30 ng madaling araw. Nasa 600,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2,000 tauhan ng MMDA ang ipapakalat sa mga terminal at kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa Semana Santa. Ayon pa sa MMDA, maaaring dumaan ang provincial buses sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. simula po sa Miyerkules, April 9. Magiging 24 oras na yan. Pagdating naman ng April 16 hanggang April 20. Ngayon pa lamang fully booked na po ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang dyan ang biyahe ng air-conditioned buses papuntang Camarines Norte, Camarines Sur at Albay mula April 14, Holy Monday hanggang April 17, Monday, Thursday. Fully booked na rin po ang biyahe ng non-air-conditioned buses pa Sorsogon at Albay. May extra buses pa raw na masasakyan ang chance passengers. Ayon sa pamunuan ng PITX, mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa roon mula April 9 hanggang April 20. Sa Quezon City, unti-unti nang dumarami po ang mga pasahero sa ilalim ng terminal sa Cubao. May mga maagang bumiyahe dahil ayaw na raw sumabay sa bulto ng mga biyahero sa weekend. Maaari ring nagpuntahan ang ilang biyahero sa Manila Northport Terminal at Batangas Port para makaiwas po sa Holy Week rush. Sa ngayon, normal pa raw ang pila sa mga ticketing booth sa 2 pantalan. Beep, beep, beep sa mga motorista, may rollback sa presyo ng gasolina bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may bawas na 10 centavos sa kada litro ng gasolina, habang wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. 50 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Yan pong unang rollback sa gasolina at kerosene matapos ang 2 magkasunod na linggo ng taas presyo. Walong bahay ang sinira ng Ipo-Ipo sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi.
Wasak po ang mga nasabing bahay na gawa sa light materials at nakatirik malapit sa baybayin. Ayon sa mga residente, mabilis lang dumaan ang ipo-ipo sa kanilang lugar. Walang iniulat na nasaktan sa insidente. Ang ipo-ipo po ay karaniwang nabubuo kasabay ng matinding thunderstorm kahit sa gitna ng mainit at maalinsangang panahon. Posible po yung mga thunderstorm ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa habang intertropical convergence zone naman sa southern Mindanao at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang ulan sa mga susunod na oras sa ilang panig ng northern at southern Luzon. Higit na uulanin ang halos buong Visayas at Mindanao. Sa kabila po niyan ay posibleng umabot nga sa danger level na 43 degrees Celsius na heat index sa Virac, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at sa Dumangas, Iloilo. Extreme caution level pa rin ang posibleng heat index dito naman po sa Metro Manila ngayong araw. 40 degrees Celsius sa Pasay habang 39 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nakauwi na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Nakarating siya sa bansa mag-aalas 10 kagabi ayon sa Office of the Vice President. Inaasahan siyang magsalita tungkol sa ilang issue sa mga susunod na araw. Noong March 13, oras sa Pilipinas nang dumating si VP Duterte sa The Netherlands. Kasunod ng pagdadala sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para harapin ang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon sa bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisyang ama mula sa kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas nang tanungin tungkol sa isinasagawang mga pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero hiling daw ng bise, hindi na ito maulit sa sinumang Pilipino. Wala pang reaksyon dyan ang Malacanang. Balik kulungan ang isang lalaki sa Rodriguez, Rizal na akusado sa pagbebenta umano ng baril at iligal na droga. Naaresto siya base sa tip na isang concerned citizen. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa operasyon ng Rodriguez Police sa Barangay San Isidro noong Biyernes, natunto ng lalaking akusado sa pagbebenta umano ng baril at iligal na droga. Posas! Bit-bit ang warrant of arrest na aresto ang lalaking target sa kanya mismong bahay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa pagbebenta umano ng droga at baril ng lalaki sa kanilang lugar. Na ayon sa kanya ay inalok siya, binibintahan siya nitong taong to. December niya pa nakilala itong taong to at natakot nga siya dahil laging nagpapakita ng baril at hinalok siya na ihanapan nga ng buyer yung kanyang baril noon. Na-recover sa akusado ang isang 9mm pistol at 38 caliber na revolver, gayon din ang ilang bala nito. Nakumpiska rin ang 29 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Sa records ng pulisya, nasa watchlist ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ang akusado. Dati na rin siyang nakulong dahil din sa droga. Aminado ang 44 anyos na si alias Maki na sangkot siya sa illegal drug trade. Tawid gutom lang po pang araw-araw po. Meron po kasi sakit yung dalawang anak ko po eh. Kaya nagagawa ko rin po yung gano'n. Itinanggi niyang nagbebenta siya ng baril. Hindi po ako nagbibenta ng mga baril po. Opo, ang totoo po niyan, hindi naman po talaga sa akin yung baril na yun eh. Kanina po sir, yung baril? Hindi ko po alam eh. Maharap ang akusado sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang bata sa Dasmariñas, Cavite sa mismong kamay umano ng live-in partner ng kanyang ina. Nakakalungkot naman ito, no Chris? Ano ang ginawa ng suspect sa bata? Tony, nasawi nga ang 4 na taong gulang na batang lalaki kasunod ng labis umanong pang-aabuso ng sospek.
Kwento ng tiyuhin ng biktima, nasaksihan niya nitong Huwebes ng gabi na binato at tinampas ang tsinelas ng bata ng babaeng live-in partner ng kapatid niyang OFW. Nakainom daw noon ang sospek at hindi raw unang beses na sinakta ng sospek ang bata. Tumigil lang daw ang pangmamaltrato nang mapansin siya ng sospek. Kinabukasan natagpo ang walang buhay ang bata na may mga latay at pasa sa katawan. Ayon sa lola, base sa autopsy ay sinakal ang biktima na kasama raw sa kwarto ng sospek. Sinampanan ng reklamong murder ang sospek na wala pang pahayag sa media. Pero sabi ng lola ng biktima ay itinatanggi ito ng sospek. Nakauwi na sa bansa nitong Sabado ang nanay ng biktima na hindi nakuha na nagpahayag dahil abala raw sa pag-aasikaso para sa lamay at labi ng kanyang anak. Patay naman ang isang lalaki matapos na pagsasaksaki ng kanyang kainuman sa Barangay Tulyao sa Santa Barbara dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagkainitan ng biktima at sospek matapos umanong makiusap ang biktima na tanggalin ang sombrero ng sospek para makita ang kanyang mukha. Nagsuntukan ng dalawa hanggang nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol siya ng sospek. 4 na saksak sa katawan ang tinamo ng biktima. Sumuko naman sa mga otoridad ng sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Pero ayon sa pulisya, aminado ang sospek sa krimen. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Mainit-init na balita po tayo, nag-issue ng show cause order ang Commission on Elections kaya re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Kaugnay po yan sa mga naging pahayag ni Unabia habang nangangampanya siya noong nakaraang linggo. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang dapat mga magagandang babae lang umano ang pupwedeng makakuha ng scholarship sa mga kursong medikal. Itinuro din umano ni Unabia ang mga maranaw na sangkot sa karahasan doon noong nakaraang eleksyon. Ayon sa COMELEC, posibleng paglabag ito sa Resolution Number 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Sa ilalim po ng resolusyon, ipinagbabawal ang discrimination against women, gender-based harassment, maging ang labeling. Binigyan siya ng 3 araw para magbigay ng paliwanag mula sa araw na matanggap niya ang utos ng COMELEC. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Unabia, pero nauna na niyang sinabi na distorted at out of context ang mga kumalat na video. Anya, layon lang ng kanyang mensahe ay para magbigay alam kaugnay sa issue ng seguridad. Huli kamang rumble ng 2 grupo ng kabataang lalaki sa isang bar sa Coronadal, South Cotabato. Kahit may umaawat na, sige pa rin sila sa habulan at suntukan. Na-corner pa nga ang isa sa mga sangkot at binugbog ng nakaalitang grupo. Natigil ang pisikalan ng pumagitna ang isang bouncer. Umalis agad ang mga nag-aaway na lalaki sa lugar at hindi natukoy ang dahilan ng gulo. Sa Coronadal pa rin, nagrambulan din ang ilang kabataan sa bahagi naman ng Jensen Drive. Mga lasing din umano sila. Nagugat daw ang hindi nila pagkakaintindihan dahil umano sa isang babae. Wala namang lubhang nasaktan sa insidente pero nasira ang ilang mesa at upuan sa kalapit na tindahan. Sugatan ang isang nagtitinda ng taho at kanyang misis na sakay ng pedicab matapos mabangga ng isang rider sa Las Piñas City. Ang rider mabilis daw ang patakbo. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nakaluhod sa gitna ng kalsada ang magtataho na ito at nagkalat sa kalsada ang kanyang paninda. Ang misis niya nakabulagta sa tabi ng wasak nilang pedicab. Nasalpok ng isang motorsiklo ang pedicab na sinasakyan nila sa C5 Extension Corner Gatchalian Drive sa Las Piñas kahapon ng madaling araw. Yung malapit na kami makatawid, may motor na 2, yung isa napakabilis. Ang problema doon, yung nakamotor, nung malapit na paikis-ikis yan, bumaba siya, tumalon siya, kaya tumama sa amin yung motor. Tapos narinig ko lang yung impact ng malakas. Hindi ko alam saan ako tumilapon. Tuwid na tong ganito ko eh. Hindi ko na
hanggang sa nawala na ako ng malay. Binigyan ng paunang lunas ang mga biktima bago dinala sa ospital. Ayon sa barangay na rumisponde sa insidente, matuli ng pagmamaneho ng 19 anyos na rider na nakabunggo sa mag-asawa. Nabangga po siya ng isang rider. Yung tatlo po silang nagkakarirahan. Yung mga rider po dyan sa C5. O doon sa, sa crossing po, doon po sila inabot nung napakabilis na rider po. Hindi lang tumumpa, tumilapon po talaga. Then yung rider po, yung driver, lumipad din sa harap ng kanyang motor na dinadala. Ayon naman sa pahayag ng rider sa mga biktima, Grabe. Antok pala siya kasi nagtatrabaho sa miltihan. Antok. Sinabihan daw ng mama niya na huwag mo nang umalis, mag-drive kasi antok, tigas daw ng ulo. Nagkasundo na raw sa harap ng mga otoridad ang mga biktima at rider na babayaran niya ang pagpapagamot at ang nawalang kita ng mag-asawa. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima laban sa rider. Meron po sila ng agreement na kondisyonis na ipagagamot na lang siya. Lahat ng gastusin, gagastusan ng rider. Yung araw nung magtataho, ibabayaran nila. Yun po yung agreement nila. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang rider at ang Las Piñas Vehicle Traffic Investigation Unit. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Monday latest na mga mare at pare. May health update si Chris Aquino. Sa kanyang Instagram account, nag-share si Chris na kinailangang palitan ang kanyang peripherally inserted central catheter o PICC line. Isa itong tubo na nakakonekta sa malaking ugat malapit sa puso at doon ipinapadaloy ang gamot. Ginawa yan ng kanyang doktor sa isang ospital sa Makati City. Nagkaroon pa nga si Chris ng allergic reaction o lupus butterfly rash dahil sa oxygen mask. Sabi ni Chris, kasabay ng pagdami ng kanyang diagnosed autoimmune diseases, ay lumaki rin ang medical team na nakatutok at nag-aalaga sa kanya. Mahirap man daw pero unti-unti rin niyang ipinauubaya sa Diyos ang kanyang kondisyon. Sabi ni Chris, bumabalik na ang kanyang appetite. Taos puso niyang pinasalamatan ang patuloy na nagre-regalo sa kanya ng pagkain. Sa ngayon, umakyat na sa 88 pounds ang body weight ni Chris at isa raw itong malaking tagumpay dahil tinutulungan daw ng Diyos ang tumutulong sa kanilang sarili. Inaalam na ng NDRRMC kung paano nagamit sa pangangampanya sa Masbate City ang dapat sanay emergency text alert tuwing pong may sakuna o masamang panahon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagulat si Christian at kanyang mga katrabaho nang matanggap ang emergency alert na ito noong April 3 sa Masbate City. Akala raw nila may kung anong kalamidad na. Bigla kami na rattle for a while kasi kakatapos lang ng lindol sa Thailand and Myanmar. Yun pala, ikinakampanya lang ang tumatakbo roong governor, vice governor, congresswoman at mayor. Ipinost daw niya ito sa social media para sa public awareness. May mga nagduda na baka edited nila ang mga screenshot. Nang tingnan ang emergency alert history, naroon ang mga alert ng pangangampanya. Formal daw na magrereklamo sa COMELEC si Christian para raw matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng emergency alert system sa pangangampanya. Grabe din sir yung fake ko sa sarili ko kasi very risk siya. For me, baka eto na yung time na tumindig talaga na alam mo yung tama. I know naman na tama yung pinaglalaban ko. Kinundina ng COMELEC ang paggamit ng message alert at inireport na nila ito sa NTC o National Telecommunications Commission at DICT o Department of Information and Communications Technology. Yan po ay violation po hindi ng COMELEC law or election law pero violation ng ibang batas lalo na po yung ating telecommunication law. Kaya lang, siyempre madali namang i-deny, sasabihin hindi sila. Dahil sasabihin baka yung mga kalaban nila ang gumagawa po niyan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 4 na kandidato na ikinakampanya sa naturang emergency alert. Ang NDRRMC hindi rin ito nagustuhan. Pinaiimbestigahan na nila kung paanong nakapag-broadcast ng emergency alert doon nang wala nilang permiso. Hindi yan galing sa NDRRMC at hindi rin po yan galing sa mga telcos natin. Hopefully matulungan kami ng NTC
upang matrace natin sino po ang gumawa niyan at paano ginawa yan. Marami pong maaaring maging paglabag sa batas yan. Unang-una po, impersonation po yan. Lalo na po otoridad po dapat ang nagbibigay niyan. Pakiusap ng NDRRMC, huwag namang idamay ang emergency alert system sa pangangampanya dahil kaligtasan ng publiko ang nakataya rito. Baka pag dumating na po yung panahon na talagang kailangan na makinig ng ating mga kababayan ay baka isipin fake na naman na babala yung kanilang natatanggap. Buhay po ang ating pinag-uusapan. Pag-uusap po yun. Wala pang opisyal na pahayag rito ang NTC at DICT. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi sa ilang international tournament si Pinoy Q artist Johan Chua. Natalo niya ang pambato ng Vietnam sa katatapos lang na Hoang Tupul Arena Open Championship. 120 million Vietnamese dong o katumbas ng mahigit 266,000 pesos ang premyo ni Chua. Kamakailan lang, nanalo rin siya ng bronze sa 2025 Premier League pool sa Bosnia and Herzegovina. Second place naman siya sa 99 Blacksmith Tournament sa ginawa rin sa Vietnam. Good job, Johan! Kuha yan sa Malabon noong Biyernes. Pumasok ang mga lalaki sa isang compound sa barangay Maysilo nang biglang may nambato at nagkagulo. Dalawang lalaki ang hinabol at paulit-ulit na hinampas ng dalawang iba pa hanggang sa mga corner sa gate ng compound. Ang iba naman, nagsusuntukan hanggang palabas sa eskinita. Umalis ang dalawang nangahampas. Iniwan nila ang dalawang lalaki na bugbog sarado at may mga saksak pa sa katawan. Isa sa kanila ang dead on arrival sa ospital, habang nagpapagaling ang isa pang biktima. Ayon sa Malabon Police, pangalawang gulo ang nakuha na ng CCTV. Unang nagkagulo ang mga kaanak ng suspect at mga biktima na kalaunan ay nagkaayos sa barangay. Nagtungo raw ang mga biktima sa mga nakaaway at iyon ang naging mitya ng panibagong gulo. Naaresto na ang mga suspect na mahaharap sa reklamong murder. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Isinalang na sa inquest proceedings ang 8 pulis ng Eastern Police District Special Operations Unit na sangkot umano sa pagnanakaw sa isang Chinese businessman sa isang operasyon nitong April 2 sa Las Piñas. Batay po sa investigasyon, kinuha umano ng mga pulis ang 27 million pesos na cash, foreign currencies, gold bar, pati na ang mga mamahaling alahas at relo ng dayuhan. Giit pa ng dayuhan, nagkamali ng inaresto ang mga pulis dahil hindi kanya ang pangalan na nasa warrant of arrest. Kasama naman sa narelieve sa pwesto ang mga hepe o ang hepe ng District Special Operations Unit. Administratively relieved din si EPD District Director Police Brigadier General Villamor Tuliao at lahat ng pulis sa Eastern Police District Special Operations Unit. Bukod sa robbery, unlawful arrest, illegal detention at kidnapping ang kakaharapin ng mga sangkot na pulis. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Naalarma ang mga tauhan ng isang dental clinic sa Bacolod City dahil sa isang lalaki. Cecil, anong ginawa ng lalaki? Rafi, pwersahan kasing pinasok ng lalaki ang klinika para manlimos. Ayon sa isang staff, binigyan nila ng tinapay ang lalaki pero hindi niya tinanggap. Nagpumilit daw ang lalaki na pumasok sa treatment room kahit pinagsabihan na ng gwardya. Dala ang isang puting sobre, ilang beses daw nang hingi ng pera ang lalaki. Hindi na nila inireport sa pulisya ang insidente. Pero ayon sa Anti-Mendicancy Task Force ng Bacolod City, marami silang natanggap na report tungkol sa pursahang panlilimos ng lalaki na kung minsan ay may dala pa raw na balisong at nagbabanta sa mga hindi nagbibigay. Hinahanap na ng pulisya ang lalaki para maiuwi sa kanyang pinagmulan. Sugatan ng isang lalaki dito sa Cebu City matapos saksakin sa batok ng kanyang anak gamit ang screwdriver. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagalit ang anak sa ama matapos mapagsabihan ng pagbantaan ng sospek ang kanyang sariling ina. Pinangaralan kasi ng ina ang anak dahil sa kanyang pagkakalulong sa iligal na droga. Agad namang nahuli ang 22 anyos na lalaki na aminadong gumagamit ng iligal na droga. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa nangyari. Nahaharap siya sa reklamong attempted parricide.
Hindi na nagbigay ng pahayag ang kanyang ama at ina. Hinarangan ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Batay sa kuha ng PCG, patuloy na lumalapit ang CCG Vessel 3302 sa kabila ng pag-radio challenge ng BRP Cabra. Nangyari yan magtatanghali kahapon sa 170 kilometro ang layo mula sa Zambales. May isa pang punto na 16 metro na lang daw ang pagitan ng dalawang barko. Sa isa pang video, makikitang halos magkatabi na ang BRP Cabra at barko ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naiwasan naman ng PCG ang barko ng China. Dapat daw ipakita sa international community na lumalabag sa international law ang China sa patuloy nilang pagpapatrolya sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China kaugnay rito. Mga maret paren, nasa running era na rin ba kayo? Katulad ko? Kulang pa kayo sa push para simulan yan? May na-share na benefits sina Asia's multimedia star Alden Richards at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza tungkol sa pagtakbo. Hindi lang para sa cardio ang goal ni Alden kaya siya tumatakbo. Bukod kasi sa nakakatulong ito sa kanyang physical health, #1 reason daw niya talaga ay para sa kanyang mental health. Si Barbie naman malaking motivation para sa kanyang araw na may nagagawa ng productive sa umaga. Kasama rin nila Alden at Barbie ang kanilang friends na sina It's Showtime host Kim Chu at aktres na si Julia Barreto. Ang fun run hindi lang para mag-exercise, for a good cause din na tutulong sa mga batang may cancer. Murang kuryente at internet ang ikinampanya ni Senator Francis Tolentino. Si Erwin Tulfo nakipagpulong sa mga pamilya ng persons deprived of liberty. Nangako si Congresswoman Camille Villar ng mga polisiya para sa agrikultura. Bumisita sa Gumaca, Quezon si Benor Abalos. Nagikot sa palengke sa Baguio sina Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulot, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Doringo, Amira Lidasan, Danilo Ramos. Iginiit ni Bam Aquino na dekalidad na edukasyon ang susi sa kapayapaan. Magiging boses daw si Mayor Abby Binay ng mga LGU sa Senado. Bumisita si Congressman Bonifacio Busita sa Roas Capiz. Kapakanan ng kababaihan ang isa sa mga prioridad ni Congresswoman Arlene Brosas. Si Senator Pia Cayetano ay sinulong ang kahalagahan ng women's health. Si Atty. Angelo De Alban nakiisa sa paggunita ng World Autism Awareness Day. Nakipagpulong sa kabataan sina Luke Espiritu, Heidi Mendoza at Atty. Sonny Matula. Si Senator Bongo suportado ang pagpapalakas sa sports sector. Kinumusta ni Senator Amy Marcos sa mga market vendors sa Tugigaraw. Si Kiko Pangilinan tinalakay ang panukalang libreng almusal sa mga mag-aaral. Tinalakay ni Ariel Querubin ang whole of government approach para sa kapayapaan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Busy man sa career, schooling is life pa rin para sa dalawang Sparkle Child stars. Elementary graduate na ang award-winning Kapuso actor na si Ewan Micael. Very proud ang mommy niya na nag-share ng ilang precious moments sa graduation ceremony. For a big milestone, simple ang celebration ni Ewan na nag-request ng scrambled eggs sa kinainan nilang restaurant. Sa April 19, mapapanood na sa sinihan ang pinagbibidahang movie ni Ewan na Samahan ng Mga Makasalanan. Nagtapos na rin ng elementary ang Sparkle talent na si Rafael Landicho with flying colors. Proud si Rafael suot ang with honors medal niya sa kanyang grad pics. Inula naman ang pagbati si Rafael kasama ang nakatrabaho niya sa My Guardian Alien na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Congrats, Ewan at Rafael! Binigyang pagkilala ang GMA Network sa 27th Reader's Digest Trusted Brand Awards. Sa ika-9 na taon, iginawad po sa Kapuso Network ang Platinum Award para sa Most Trusted Network.
Tinanggap niya ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Department Reggie Bautista. Kinilala naman si GMA Integrated News Anchor Mel Tiangco bilang Most Trusted TV Host for News and Current Affairs. Malaking hirap ang makamtan ng buong-buo ang pagtitiwala ng publiko sa iyo. All you need to do is what is right. Simple. Just do what is right and people will trust you. Aside from our news organization being governed by an ethics and editorial manual, yung integrity and transparency is a way of life in GMA. Isa yan sa pinapahalagahan nating corporate value. Detalye po tayo sa mainit-init na balita. Kinumpirma ng Malacanang na dismiss na ang kaso at tuluyan ng malaya ang 17 Pilipino na inaresto sa Qatar. Sila yung mga nagtipon-tipon bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Malacanang, nakipag-usap ngayong umaga si Pangulong Bongbong Marcos sa ambassador ng Qatar. Matatandaang inaresto ang mga Pilipino dahil sa paglabag daw sa pagbabawal sa political rally sa Qatar. Muling nasilayan ng publiko si Pope Francis 2 linggo matapos makalabas na ospital dahil sa double pneumonia. Buona domenica a tutti. Grazie tante. Sinurpresa ng Santo Papa ang mga dumalo sa misa sa St. Peter's Square sa Vatican City kahapon. Nagbigay rin siya ng maikling mensahe ng pasasalamat sa mga Katolikong dumalo. Matapos ang misa, masayang sinalubong ng mga Katoliko ang Santo Papa. Ayon sa mga doktor, 2 buwang pahinga ang kailangan ng Santo Papa para sa kanyang tuluyang paggaling. March 23 nang makalabas na ospital ang Santo Papa matapos ang mahigit 5 linggong pakikipaglaban sa sakit. February 14 nang dalhin siya sa ospital dahil sa bronchitis na kalaunay naging double pneumonia. Hindi raw agad ipadedeport ang inarestong Russian vlogger na nangharas ng ilang Pilipino. Kung bakit, alamin po natin sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na dinakip ng mga otoridad kamakailan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, bilang undesirable alien, may kapangyarihan ng BI na i-hold sa kanilang kustodiya ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ani Remulla, hindi agad siya i-deport para harapin ang mga reklamong inihain sa kanya gaya ng unjust vexation, alarming scandal at attempted theft. Kahit para makapag-bail sa mga kinakaharap na reklamo, pwede pa rin nasa ilalim ng kustodiya ng immigration ang nasabing banyaga. Ani Remulla, babala sa lahat ang nangyari lalo na sa mga dayuhan na hindi papayag ang gobyerno na bastusin ng mga Pilipino at pagkakitaan pa ang content sa kanilang mga vlog. Habang nasa press con, bumubulong pa nga si Vitaly na fake news umano ang ipinapalabas na video presentation. Hindi pa masabi ni Remulla ang buong detalye sa pagkatao ni Vitaly, pero ang alam daw niya, may ibang bansa na itinuturing na persona non grata ang Russian. Patuloy din daw ang paghahanap ng mga otoridad sa kumukuha ng video na kasama ni Vitaly para maging siya ay maipagharap ng reklamo. Isa sa ilalim daw sa tactical interrogation ang nasabing Russian vlogger. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Nasunog ang isang imbakan ng gasolina sa Barangay Don Pedro sa Malasiki, Pangasinan. Damay sa sunog ang 2 bahay na katabi ng imbakan. 3 ang nagtamo ng minor injury. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala. Bakasyon na po ng ilang estudyante pero dapat non-stop ang learning. Kaya perfect ang pa-street quiz bee ng isang content creator sa Cebu City. Ang grade 10 students na kung masasahamon, sasucces kaya sa mga tanong. Blood type is the universal donor. Final answer, O negative. O negative, sakto. Ayun. Aba, math, science, English, o even geography man. Maning-mani yan sa tinaguriang Magic 7 Boys. Easy-peasy lang sa kanila ang bawat tanong na worth 50 pesos. 50 pesos! At dahil sa kanilang talino at teamwork, umabot sa 650 pesos ang nakuha nilang premyo.
Idagdag pa ang priceless na paghanga ng netizens ngayon kina Linray, Ethan, Mark, Ezekiel, John, Marks at Rico. Nag-ambagan pangaraw ang ilang netizens para ilibre sila ng pagkain. Viral online ang video ng Magic 7 Boys na milyon-milyon na ang views. Deserve maging trending! Congrats, ha? Galing, ha? Oo, ha? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo din po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.